is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugo,
misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong unyag. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punyag. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayon ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon, ang Kristong Hari. Magpasalamat tayo sa ating banal na pagdiriwang dahil mula sa kalangitan, binigyan tayo ng isang Panginoon, Diyos, tagapagligtas, ang ating Panginoon Hesus, Kristong Hari. Kasama po natin ngayon ang buong simbahan sa buong mundo sa kapistahang ito at ipinapaalaala sa ating lahat na walang ibang hari dapat maghari sa ating buhay kundi ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lahat po tayo ay kakanta. Lahat po. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin.
dahil sa dakila mong aking kaburihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, bukod na anak. Panginoong Diyos, Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Ang taong nakasakay sa ulap ay tumutukoy kay Hesukristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng nasa langit at sa lupa. Ito ang nababanaag sa propesiya ni Daniel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit ng maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sariyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, itinatampok si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isasaayos niya ang lahat ng bagay. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kaniyang angkin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ay ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Mga kapatid, narito ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, brothers and sisters, good morning po sa ating lahat at maraming salamat na tayo ay nagkatipon-tipon sa loob ng ating simbahan dito sa atin, yung iba na sa online, sa napakadakilang kapistahan ngayon ng Kristong Hari. Pagkatapos po ng umiliya ng pari, may gagawin po tayong pagtatalaga ng maging kasama natin sa grupo ng mga extraordinary ministers of the Holy Eucharist. Kung alam natin mga lay ministers, yung tumutulong sa komunyon, bibigyan po natin ng kunting rito si Brother Tony Cacho para mula ngayon sa araw ng Kristong Hari, maging kasama po siya sa ating mga lay ministers. Gagawin po natin yan, Brother Tony, pagkatapos ng homilya. Huwag ka munang tumayo. Excited. Mamaya, gagawin natin yung rito. Mga kapatid, kasama natin ang mundo sa kapistahang itong Kristong Hari. Pag sinabi nating Kristong Hari sa simbahan, ang pinag-uusapan ay yung katapusan. Pagdating ng katapusan. Kaya ang palaala ng ating simbahan ngayon ay pag-isip-isipan natin. Pagnilay-nilayan natin. Paghahandaan din natin ang katapusan ng mundo. Ang pagdating nitong pagtatapos ng mundo. Yung ating mga pagbasa kanina patungkol sa mga senyales kung ano yung mangyayari sa katapusan. Kasi sa buhay natin, di pa natin alam kung kailan mangyayari yung katapusan ng mundo at ng buhay din natin. Pero lahat po yan pinaghahandaan natin at ipanalangin natin na pagdating ng panahon, handang-handa po tayo upang tanggapin. Ang pinaka-dominant na imahe natin, dominant symbol sa ating kapistahan ay yung nasa imahen sa bandang gawing kanan. Nakita niyo po ang nakaupo na Kristong Hari. Na kung tingnan po natin yung imahe na yan, pwede nating tingnan yung tatlong simbolo ng kaharian ni Kristo. Kagaya ng mga hari nung araw. Unang-una, yung trono.
Nakaupo po siya. Pero yung tatlo na hawak ng hari unang-una, yung corona, may crown. Kaso wala sa ulo, nasa gilid na yung crown. Kasi baka mahulog. Pero corona, kasama yan sa hari. Pangalawa, yung singsing. May singsing din ang hari. Kasi ang ibig sabihin yan, unifier, pagkakaisa. Di pa? Yung mga mag-asawa, huwag niyong walain yung singsing kay. Pag mawala yan, baka mamaya mamimiligro yung pagsasama ninyo. Kasi ang singsing, pagkakaisa, pagsasama. Ang pangatlo ay yung tungkod. Kasi siya ang namamahala sa mga tupa sa kaharian. Yun po yung makikita natin sa imahin. Pero napakinggan po natin yung Ebanghelyo. Mayroong naniniwala na siya ay hari. Pero marami ding tumututol na siya ay maging hari. Kaya nga po ang dapat nating tingnan talaga na imahe ng Kristong hari ay yung nakapako sa krus. Yan po yung dahilan bakit siya pinako sa krus. Dahil ayaw ng mga Hudyo na siya ay tanggapin ng Kristo, hari, tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ito po yung ating sinasariwa sa araw na ito. Yung ating pagkakaisa sa kaharian at sa ating pagsariwa sa ating katapatan sa Kristong Hari. Bago po tayo dumako sa panibagong liturhikal na panahon. Susunod na po dito yung Adbyento. Susunod na po yung Pasko. Pero bago nun, tinitipon po tayong lahat. Mga kapatid, ang ating food for thought, isi-share ko lang sa inyo yung nasa monitor. Embrace not just the king, but his kingdom with him. Basahin po natin. Embrace not just the king, but his kingdom with him. Huwag po natin kalimutan, ang ating loyalty ay hindi lamang sa tao, sa kay Jesus bilang Diyos. At tapos na. Ang ating yakapin ay si Jesus at ang kanyang kaharian. Parang pamilya Kapag yan ang pamilya mo, hindi ka mamimili, ito lang yung yakapin ko. Tatay, yung iba wala na. O kaya nanay, yung iba wala na. Pag sinabi nating pamilya, kung sino man kayong bumubuo sa pamilya, walang iwanan, walang sinasantabi, walang binabali, wala. Kaya ito yung sinasabi po natin ngayon. Huwag nating sabihin si Kristo ang hari ko, wala na. Kasi si Kristo bilang hari, mayroon siyang kaharian ng hustisya, pag-ibig, katotohanan. Hindi siya pangkaraniwang hari. Hindi siya kahit sinong hari lamang. Kapag sinabi natin, embrace the King, not just the King, but His kingdom with Him. Yung kingdom, yun po yung nabuo ng ating Panginoon na salita at gawa. Words and works of Jesus. In short, yun po yung ating pananampalataya. Yun po yung ating paniniwala. Hindi po natin isang tabi. Kung ano yung mga kautusan, ano yung moralidad, ano yung mga aral at turo sa kaharian ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, ito yung paanyaya ng ating parokya ngayon, ng ating simbahan. Sabihin natin sa ating Panginoon, ikaw ang nag-iisang hari at guro sa aking buhay.
Pero sariwain din natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga kautusan at hustisya, pag-ibig at moralidad. Hindi naman pwedeng susunod tayo kay Kristo pero hindi natin inaalam ang ating kredo. Kaya balikan po natin sa ating sarili kung ano yung ating kredo, pananampalataya. Kasi hindi lang natin siya bastang tingnan, titigan, kundi sa isip at puso natin, sana alam na alam natin kung anong laman ng ating pananampalataya. Alam niyo po, sa ating simbahan, sa bandang dito, mayroon po akong nilagay dyan na kunting paalaala sa ating pananampalataya. 7 lang po yan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, nag-iisang anak ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Kung pasyalan nyo dyan, sana makita nyo, isa puso po natin ang ating kredo. Isa puso po natin ang turo at aral at gawain ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung tayo ang Kristiyano, dapat alam na alam natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po, bigyan natin ng sertipikado si Brother Tony. Ang palaala ko lang, Brother Tony, kapag lay minister tayo, hindi tayo ang hari. Mayroon tayong totoong hari. Kahit mayroon tayong kakayahan, huwag po nating kalimutan, tayo ay instrumento ng ating totoong paring si Jesus. Ang pari, high priest sa ating buhay ay walang iba kundi si Jesus. Na kapag ikaw ay lay minister, binibigay mo ang katawan, ang tinapay ng ating Panginoong Hesus, ang Kristong Hari. Huwag po tayong maghari-harian dahil tayo ay lay minister. Huwag po tayong maghari-harian dahil tayo ay nasa harap. Huwag po nating kalimutan, ang hari ay ating kasama at ang kanyang kaharian. Embrace not just the king, but his kingdom with him. Amen. Kayo po ay magsiupo lang muna at tatawagin natin si Brother Tony Cacho. Ito po kayo sa harapan. Gagawin natin ang panalangin sa pagtatalaga. Manalangin tayo, mawaing Ama, ikaw ang may lalang at taga-subaybay ng iyong bayan. Basbasan mo ang aming kapatid na si Antonio Cacho. Buong katapatan nawa niyang ipamahagi ang tinapay ng buhay sa iyong sambayanan. Sa lakas ng sakramentong ito'y marating nawa niya sa katapusan ang piging ng langit. Hiniling namin itong sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Payag natin sabay-sabay ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako Kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoonan na mayumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang parito at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating Ama ng Hari ng Sanlibutan upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba, tayong manalangin. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan, at may pagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil, upang matupad ang kanilang makasariling nais. Magbagong loob nawa sila at tahakin ng daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman at mga naging biktima ng salot na COVID-19, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Itaas din natin sabay-sabay sa sandaling katahimikan ang ating pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at Hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay at pandemyang aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya na naghahari kasama mo at ng Espiritong patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasabat ng mahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda na paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahain, ginagampanan niya sa krus. Siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri, siya'y walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna, itaasan, Hosanna, Hosanna, sa itaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawing banal makaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, niwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo ay bunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan at hanggang sa siya'y hanggang sa siya'y Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak,
Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sa lahat patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang aming mahal na patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Iscal at lahat ng mga banal mo ay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Ngayon ay araw ng Kristong Hari. Mayroon tayong magandang panalangin na ating kinakanta. Huwag lang po muna yung musika. Nais kong anyayahan lahat. Iparinig natin ang ating mga buses. Kakanta po tayo sa panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasatuloy sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan di kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya, huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa
narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang ating Panginoon, na siya ang hari at nag-iwan ng kanyang kaharian sa ating isipan at damdamin. Mapalad tayong lahat na niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Ngunit sa sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na higaya. Siya ang dapat tanggapin at kinanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kinanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Magsitayo po ang lahat. Yung ating huling awit mamaya, final song, ulitin natin itong si Jesus. At sana po bago tayo umuwi, iparinig muli natin ang ating mga boses sa ating Kristong Hari ng sanlibutan.
Maganda po yung ating ama namin kanina dahil maayos pagkakanta natin kahit walang musika. Ang mahalaga po doon, lahat ng boses natin nakarating sa langit. Ulitin po natin yung final song mamaya bago tayo uuwi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit. Magpakailanman pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ating mga announcements. Meron pa rin po tayong coffee table book at raffle ticket. Sa mga interesado, maaari po kayong magpunta sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Mamaya po pagkatapos ng ating banal na misa ay magkakaroon po ng mobile procession sa karangalan ni Kristong Hari. Mapapanood po ninyo ito sa ating FB page o LPGB de Tondo. Panoorin natin ang video katesismo patungkol sa Kristong Hari. Ipinagdiriwang natin ngayong linggong ito ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Ang solemnidad na ito ay wala pang 100 taon, samantalang mahigit 2,000 taon na ang ating simbahang Katolika. Ang kapistahan ng Kristong Hari ngayon ay ang ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Sa linggong ito nagtatapos ang kalendaryong panliturya ng ating simbahan. Sa darating na linggo, ay magsisimula tayong muli sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento. Bakit merong solemnidad ng Kristong Hari sa ating simbahan? Noong ika-11 ng Disyembre taong 1925, itinatag ni Santo Papa Pio XI ang kapistahan ng Kristong Hari sa kanyang encyclical Quas Primas na ang ibig sabihin sa simula pa lamang. Sa pamamagitan ng encyclical na ito, ipinakilala at itinatag ni Santo Papa Pio XI ang kapistahan natin ngayon, ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Itinuturo ng encyclical na ito ang mga turo sa matandang tipan at bagong tipan tungkol sa pagkahari ni Kristo. Ayon sa Santo Papa, dahil sa mga pangyayari katulad ng pagkakaroon ng revolusyon sa Russia na tinatawag na Bolshevik Revolution noong 1917, at 8 taon nang lumipas ay sumiklab naman ang unang digmaang pandaigdig noong 1925. Nagkaroon ng gobyernong totalitarianismo na masasabi nating mga atheist o ateista, ang mga hindi naniniwala o sumasampalataya sa Diyos. Ang bunga nito ay ang tinatawag na Soviet Communism. Nakalimutan na ng mga tao kung sino nga ba ang tunay na hari at kung sino nga ba ang dapat maging hari ng buhay nila. Sino nga ba ang hari ng buhay natin? Ano ba ang gustong ipaliwanag ni Papa Pio XI sa kanyang encyclical Quas Primas? Ang nais lamang ipaliwanag ng Santo Papa ay dapat magkaroon lamang ng iisang hari ang buhay natin. Ayon sa papal motto ni Pope Pius XI, Christ, Peace in Christ Kingdom, nang ibig sabihin, ang kapayapaan ni Kristo ay nasa kaharian ni Kristo. Pinapaliwanag ni Pope Pius XI sa Quas Primas na si Jesus lamang ang dapat maging hari ng ating buhay. Ayon sa ating Santo Papa Benito XVI, ang paghahari ni Kristo ay hindi tungkol sa laman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapwa-tao. Isang halimbawa o huwaran natin ng ating mahal na inang Maria, ang ina ni Jesus, ang ating ding ina. Kaya dinakila rin si Maria at ginawa siyang rin ng langit at lupa, ganyan rin kay Jesus. Ayon nga kay Apostol San Pablo, nagpakababa si Jesus na maging tao siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Si Kristo ang ating hari. Si Kristo Jesus ang simula at ang katapusan, ang Alpha at Omega. Si Jesus ang ating hari, ngayon, bukas at magpakailanman. Pagpalain tayong lahat ni Kristong Hari, Hari ng Sansinukob, Hari ng Langit,
Hari ng lahat ng mga tao. Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristong Hari! Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong muli. Uli, maraming salamat sa inyong pagdalo. Advance Merry Christmas po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Lahat po tayo ay kakanta para sa Kristong Hari. Kung nag-isa at nalulumbay kahit sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y maghintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, naging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos ng ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na taas natin mga kamay, taas natin. Lahat po. Siya ang lahat ng gabi at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa
at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.